Okay, it is a brand new week for all of us, and we do hope you're off to a great start. I'm Denise Tan. Hello, Denise Tan, and I'm Lourdes De Vera. The challenges, we take them head on with all our might and without any spite. Come closer because we don't bite. This is Afternoon Delight. Okay, it is January 13, and as mentioned, it is the start of a brand new week. Akala ko, Kaya, start of the prompter na na-fright. Medyo na-fright, ano. Pero okay lang. Let us not let that affect our mood and yung good vibes natin today. Ang prompter daw, pang mahihinang nila lang ganun ba yun? Oh. Syempre. Okay, ang hindi natin kailangan basahin sa prompter ay ang delight of the day natin for today, which is beef shawarma. Beef shawarma. Oo. Ikaw ba mahilig sa shawarma, Tita D? Oo, gusto ko siya kasi parang madali siyang, like even when I'm driving. I don't recommend that. Pero syempre pag minsan nagmamadali ka or nakasakay ka sa yung mga service, di ba? Hindi siya masyado makalat kainin kasi pwedeng isa, hawak mo dun sa shawarma, yung isa pang salok ng mga nahulog. Ang mga opinion po ni Tita Denise, pagdating sa motoring ay kanya at kanya lamang. Ay, hindi ko nga rin recommend, sabi ko. Si Anthony Bourdain sabi niya, I like anything that I can actually eat with just a single hand. So parang anything that's a sandwich or a burger or ganito, no? Essentially sandwich siya. Iba nga lang yung pagkakaano, no? It's made from one piece of pita bread, supposedly. Ganon din, kunyari, pag sa tacos, ano? Yun nga lang, yung punasan, ibang usapan yun. Ano bang, ikaw, anong gusto mo sa shawarma? Ako gusto ko siya, kasi usually, di ba, it's not just the meat. May carbs ka, of course, from the pita. And then you have their meat, source of protein. Tapos may konting iba, hinahaluan din ng kahit pa paano, konting veggies, onions, tomatoes. Bakit konti? Dapat maraming veggies. Yung iba kasi ayaw. Di ba? Hindi nila gusto yung lasa nung inusod ko, pinapakita. Palang araw sisigilin din ng mga kidney ninyo. Pero ang point dito, Tita D, ay ang shawarma does not exactly refer to the sandwich, but it's the method of cutting up meat into small strips. Ano? The actual shawarma refers to that method of cooking. Yung kakita mo yun na parang naka-vertical roast, yes, oo. Na napaka-scientific kasi habang niluluto mo siya ng dahan-dahan, nagdi-drip down yung mga juices. Kaya minsan makikita mo sa ilalim, doon mo kinakat at doon tumutulo yung mga masasarap. Naglaway ako sa sinabi ko. Pwede mo naman tikman ng ating delight of the day dahil madami-dami po tayong... nasan yung sauce? Meron na. Meron na sa loob. Alam mo yung pinagbilhan nito? Ano? Maliit na tindahan lang siya, pero isa siya sa mga unang-unang nagbenta shawarma. In fact, ito ay may branch sa Rustans Cubao kung di ako nagkakamali. Ano yan? At yung pangalan niya, hindi siya nagmamatch doon sa amoy. Food channel, parang gano'n. Okay. At makikita mo, lumang-lumang talaga yung signage nila. Ito yata yung una ko nakitaan ng shawarma sa buong buhay ko. Totoo ba? Sa Cubao, oo. At ito, plus ang binibenta nila, turon, gulaman, mga gano'n lang. So, ito naman kasi, meron din siyang kahawig sa Greece, no? Yung gyro. Gyro pronunciation ng iba. Pero doon din galing yung hero sandwich na alam natin. Yun Hero. Oo. So any meat that is stuck between, let's say, in a tube or between two pieces of bread or a roll of dough. Ang tawag ay? Is something close to my heart. Akala ko sasabihin ko natawag sa sandwich. Pwede rin. Kasi... pero sa North Korea, iba pag yung mga burger, hindi pwedeng tawagin na burger or sandwich. Bakit? Anong tawag doon? Guni-guni? Ang alam ko, ang tawag nila is parang meat between two pieces of bread. Parang ganon. Kailangan ganon ka... Literal. Oo. Kasi daw yung ibang tawag sa mga ganong klaseng pagkain, katulad ng burger or sandwich, masyadong related to let's say, USA. Pagpupuri ng imperialistang pagkain. Oo. Kaya hindi pwede. Yan yung tinatawag, partner, na soft power. Na kahit anong gawin mo, parang China, no? Mahina sila on soft power now. Maaari mong makonquer ang iba-ibang mga lugar gamit mo ang military might. Pero yung
diwa nila, hindi mo siya... Ang sinasabi nga nila, ang nakapagpabagsak daw sa Berlin Wall, metaphorically, symbolically, ang nakapagbagsak sa komunismo ng Cold War, ay hindi yung mga missiles and rockets ng Amerika, kundi it's Levi's, Coca-Cola, Pizza Hut, Pepsi, and all the other promises of Western culture. Yun ang sabi nila. Pero ito rin, makikita mo, kung tutusin mo, pagkain ito ng mga conquerors eh. Pero bakit naiiwan? No? So magandang pag-isipan kung ano yung mga nagtatagal at ano yung mga nai-eliminate. Talagang pinupunit ko na, no? Getting Bakit ready. hindi? Sige, ikaw muna ang unang tumikim at like what I mentioned, it is a busy news day for us. Madami tayong pag-uusapan. And let's see, the stories we're watching today. Unang-una, there's the Iglesia ni Cristo Peace Rally now underway all over the country. The main gathering is happening at the Carino Grandstand in Manila. Simultaneous events are going on in some cities like Iloilo, Cebu, and Davao. The INC rally is in support of President Marcos's stance opposing impeachment proceedings against Vice President Duterte. Also, in our headlines is the start of the election period for the midterm polls on May 12. That means a nationwide gun ban is now in force. Checkpoints have also been put up across the country. And in the United States, fires are still raging in Los Angeles, California. At least 16 people have died, while 16 others are missing because of the still uncontrolled blaze. Ang tindi. Wow. Thank you, partner, sa pagbasa. Kasi ilalasap ko pa yung sarap ng shawarma. Of course. But now, again, more details of those headlines later on in the program. Meantime, here are some stories on social media. Una-una po, on the Philippine Star via Life, the headline reads, applying for a Japan visa. Processing will now take 2 months. 2 months? Saan ako magpa-birthday? Oo. Alam mo, nako, ito nga, talagang masakit sa ulo, lalo na dun sa mga nag-e-expect. Kasi usually talaga, ang sabi, kapag first time mo mag-apply ng visa, pwedeng it would take 7 to 10 days. Kapag daw may previous visa ka, 5 to 7 lang. Yes. Ngayon, 2 buwan. Ba't naman ganun? 2 buwan sa mga bago lang siguro, pero yung mga nanggaling na doon, baka pwede namang konting sugar. Ang dami daw kasing ang dami na daw nag-a-apply. Grabe daw yung search ng mga nag-a-apply for the visa. Kasi sa mga vloggers kasi yan eh. Sinisisi ba sa kanila? Oo. Ayan tingnan mo. Previously, it took about 7 to 10 days. Oo. Pero yun nga, kung meron ka namang record na before, kung meron ka ng visa before, dapat talaga mga 5 to 7 days Paano lang. pag nawawala yung passport mo? Ayun lang. May record naman sila dyan. Pero napansin ko nga na may surge nga sa ganyan. Nung napansin ko, let's say naglakad ako sa Mega Mall, halos lahat ng mga ticketing agencies ay may visa, may Japan visa application system sila na ino-offer. Pero yung mga yan kasi normally, by batch sila. Minsan parang ito yung cut-off, sabay-sabay nilang ipapaprocess yan. Ang curious nga ako kasi parang nag-search din ako dyan. Pwede ba siya na personal application? Parang hindi kasi, di ba? Pwede naman. Pwede ba? Pero pupunta ka dun. Oo, pero kasi Sa Ross hinahanap ko Boulevard. siya online, hindi ko siya mahanap masyado kung paano yung scheduling. Kasi sa US, before, what I would do talaga, personal. Pupunta ako. Nung unang-una. Ngayon kasi pwede mo na lang ipadala eh. Oo. Or parang nakalimutan ko na tuloy kung ano ginawa ko. Malakas ka. Hindi, Ibig kasi sabihin, pang ilang renew na. renewal lang. Renewal na, oo. Pero minsan may mga totopakin, papatawag ka talaga. Okay lang din naman. Oo. But yan, ayan na nga. Uupo Plan ka accordingly. Uupo ka doon sa sa Mondo Block sa labas ng Ross Boulevard. Anyway, tama. Plan accordingly. Pero, so hindi na ako aabot sa Hindi, actually tumawag ako. Kinonfirm ko. Sa Japanese. Hindi, sa isa sa mga accredited na agencies. Ang sabi nila, opo, bago po yan, ganyan. Recently lang talaga nilabas. Pero, kung mag-a-apply naman po kayo kahit wala sa 2 buwan, kaya pa naman po. Pero, hindi ko tuloy alam kung ito ba ay buffer lang dahil nga sa dami nung... Kasi kung isipin mo, ang laki masyado ng jump eh. 1 week or 1.5 weeks to 8 weeks. Oo, kasi dumadali kasi, binuksan ng Japan ang kanilang tourism. At para makabawi din kahit papaano,
ito, feeling ko, baka nagpapakipot lang tong Japanese. Ano tingin nyo sa amin? Madaling pasukin? Kasi once upon a time, mahirap mag-Japan. Oo. Kasi noon, kung alala mo, panahon marami tayong mga kababayan na nagti-TNT. Actually, sabi nga nila before, di ba, kung meron ka daw Japanese visa, mas madali daw mag-apply ng visa somewhere else. Pag Yes. nakapasa ka sa, pag Yes. nakakuha ka sa Japan ng visa. Yes. Oo. Doon din, mapapansin mo na pag marami ng tatak ng Japanese visa, papabayaan ka na lang na. At yung pabalik-balik mo ron, may sense of loyalty kasi sila. Na parang, okay to. Pasok ka. Ngayon, Nako. baka depende rin sa pupuntahan mo, no? Kasi marami kasi, pansin ko pa nga hindi Tokyo yung unang pinupuntahan marami natin Saan ba? kababayan. Mga Osaka, ganyan. Ah. O, mga Kyoto. Yung napapanood sa mga street food. Kasi Tokyo street food mismo, hindi siya ganun ka-prevalent. Yung mga alam nating kainan dito, halos hindi mo siya makikita sa Tokyo. Ang nakita ko lang, yung Moe's Burger. Oh, meron dito. Oo. Oo. Hindi ko alam kung bakit. Ano, what do you mean? Kasi doon pala sabi ko, talagang kulang siya sa seasoning. Baka sinasadya nila. At ikaw yung maglalagay. Pero kung seasoning lang pag-uusapan mo, yung mas may spicy itong susunod na topic natin. Oo nga, madaming... Sige, let us know na lang what you think of this. Still on the Philippine Star via Live, Vatican approves Italian guidelines allowing gay men to become priests. Okay. Ito ba ay sa guidance lamang from Italian bishops or ito ba ay globally? Of course, siguro, no? Vatican yan, eh. Oo, mukhang yan na nga yung sinasabi nila, no? Na yung bagong guidelines ay aprobado na nila. But initially, hindi naman talaga wala namang batas before na sinasabi, hindi pwede, barred ang gay men. Not in writing. Pero ngayon, parang sinasabi na nila na, yun nga, pwede na lang i-follow yung guidelines na yun, allowing, when referring to homosexual tendencies in formation process, it is also appropriate not to reduce the discernment to this aspect alone, but to understand its meaning within the whole framework of the young person's personality. Who am I to judge nga? Parang gano'n na Sabi ni nga. Pope Francis Oo, dati. diba? Pero he's been accused every now and then of, ito may gay slur siyang sinabi dati, pero ibang topic. Pero baka man hindi niya sinasadya. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga bishop, sa lahat ng mga naging Santo Papa, siya yung isa sa mga open. No? Di ba meron siya Sa before? issue na yan. Ito lang, a few months ago, nagkaroon ng blessing naman for gay couples. Naalala mo yon? Yung a few months ago, may nilabas na parang the Vatican gives its blessing. Not necessarily meaning na recognized yung pagsasama or yung union, yung marriage ng gay couple. Pero maibigay yung blessing, kumbaga. Ang tindi ng tiptoeing nila, no? Oo. Parang, pwede, pero parang hindi pa. Pero, baka sabihin masyado tayong bigot, gano'n. Pero hindi pa rin kasi very taboo talaga itong subject na to, no? Tita Denise. Pero, okay. Ito, allowing gay men to enter seminaries as long as they abstain from sex. So baka may ganong kondisyones. Parang okay lang. Kasi kung ang celibacy nga naman ay yun din nasa naman talaga. priesthood, diba? Oo. Pero alam natin na every now and then, no? Ano? Gaya ng pinapatunayan yung mga pelikula na gaya ng Spotlight, alam natin ang naging yung krimen na inimbestigahan nila ron. At hindi porke may mga ganyan ay titigil ba itong mga bagay na ito. Dahil alam natin, ang mga tao rin, kahit anong mga alagad sinasabi natin ng simbahan, ay may mga karupukan. Kumbaga, may mga fragility sila in certain aspects. Oo. Siyempre, one could argue also na siyempre, hindi naman porke nangyari yon ay yun na ang magiging, or madalas siyang mangyayari. Or mas madalas Hindi ko maintindihan. Iba-iba eh. Like? Ha? Like ano? Hindi. Siyempre, kung meron mga ganong kaso in the past, di ba? Mga ganong storya, hindi naman ibig sabihin nun na lahat ng tao o lahat ng... Altar boys? Halimbawa. Wala akong bilanggit na ganon. Kunyari lang. Sige, ikaw na lang magtuloy. Bata pa lang ay nandoon ang kanilang puso sa paglilingkod. Oh. Yun nga lang, every now and then, nagkakaroon ng
mga disruption sa mga pagpapatuloy nila dahil minsan si Father, Ano? halimbawa, pero hindi ito generalization. Exactly. Hindi Pero naman yun nga, lahat. every now and then, nagkakaroon din accusations. Like the Pope before this, yung nag-resign, si Pope Benedict, he's been accused of covering certain issues. At yung ibang mga pari, alimbawa, na naakusahan, na nag-commit ng mga ganong mga abuso, ay nililipat lamang sa ibang lugar. At doon sila, pinagpapatuloy nila yung kanilang mga Anyway, ito, negatibo itong aspekto. Pero ang sinasabi na, ito wala pang priso kinalaman dito. Ang sinasabi halimbawa na, okay lang maging homosexual, basta hindi mo lang pinapractice yung homosexual activity. Medyo weird para sa akin yun, kasi parang wala na kaparian na binabanggit dito. Pero in general, parang sabi nga ni Danton Remoto dati, ano kung maging madre kami? Denying that aspect of being human, ay parang sinasabi mo na huwag mong i-embrace yung pagkatao mo. Which goes back to what you said na may parang pinapayagan nila pero hindi. Pero bago pa tayo, lalong malubog sa kumunoy ng problema, cambio tayo. Cambio tayo ng konti. Good news to. Ito, still on the Catholic Church, Pope Francis appoints Cardinal David as Curia member. Okay. Ano ibig ba sabihin nun, Tita D? Yung Roman Curia kasi, it is the administrative body daw of the Catholic Church and responsible for managing the Church's affair. Wow. Oo. So, madami daw itong ino-oversee different areas of the Church's work talaga. So, it could include yung Apostolic Penitentiary, Signatura, Auditor General, and ang dami pa. Isa ito sa mga pinakamatatagal na kumbaga mga sangay ng Pope's Cabinet. So, ibig sabihin ito, mataas at malapit, no? Itong katayuan, itong status ngayon ni Bishop Ambo. Kasi kailan lang siya, October lamang siya, di ba? Naging kardinal. So, Cardinal Ambo na pala tawag dapat natin. October 2024. So, making him the 10th Pinoy Cardinal. Okay, so yung sabi nito is the primary role of the Congregation for the Doctrine of the Faith is to safeguard Catholic doctrine, and it also serves as a tribunal for certain offenses against the faith. David was named a cardinal by Pope Francis, katulad ng sabi mo, October 2024, and he is the 10th Filipino cardinal. Okay. So yan po ang ating mga balita on social media. Okay ka? Ma'am, mga kabanalan mga kwento natin dito. Oh, kasing banal natin. Okay, now we move on to our showbiz balita. The comeback concert of iconic OPM band AGs is happening next month. They will also pay tribute to their late vocalist, Mercy Sunot. That story and more for entertainment producer Von Belinario. Hanggang ngayon po talaga, hindi ako makapaniwala. Kasi in-interview kami nung nag-pictorial po kami. Ang sabi ko talaga para sa kapatid po namin, itong concert na to. Pero hindi na po akalain namin na mawala po si Mercy. Emosyonal si Juliet Sunot nang alalahanin na namayapang kapatid at kapwa-vocalist ng AGs na si Mercy. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos mawala si Mercy, magbabalik ang iconic OPM band para sa isang major Valentine concert. Magiging tribute rin ang pagtatanghal sa namayapang si Mercy. Kaya naging tribute na po talaga nangyari sa kanya. Hindi po namin, ako talaga lalo. Kasi lagi namin kasama yun. Kausap ko siya palagi. Bigla po talaga ako. Hindi ko po, pero ipipilitin po namin na maging maganda po yung concert namin. Aminado ang grupo na may adjustment sa pagkawala ni Mercy. Napapressure ako kasi dati, pag andyan si Ate Mercy, si Ate Judith sasaluin. Ngayon, parang magiging na rin ako na lakasan ko na yung loob ko. Dahil iba yung may dalawang ate.
Bukod sa kanilang bagong song, aabangan din ang lineup ng mga guests sa kanilang 2 gabing concert. Kasama na riyan sina Ogie Alcacid, Jonah, Julian San Jose, Morissette at iba pa. Abangan ng Halik sa Ulan ang Valentine Special ng AG sa February 1 at 2 sa New Frontier Theater sa Quezon City. From 1993 stage playwright to 2015 big screen adaptation. And now, back on stage ang critically acclaimed masterpiece ni June Lana na Anino sa Likod ng Buwan. Ito ang buena manong handog ng The Idea First Live. Para sa 2025 run, pinagbibidahan ito ni Elora Españo, Ross Pesigan at Martin Del Rosario. And for the first time, ipinasilip ng produksyon sa media ang rehearsal ng mga aktor. Si Martin, excited sa kanyang first ever stage play. May halo-halong kaba na parang, kaya ko ba to? May mga doubts, ganyan. Pero at the same time, parang napili ako para sa ganito kalaking project. So, masaya ako. Ang mga suki sa teatrong sina Elora at Ross nangibabaw ang excitement sa proyekto. Gagampanan ni Elora ang role ni Emma na ginampanan noon ni LJ Reyes sa 2015 movie version. Dito nakuha ni LJ ang Gawad Urian for Best Actress. Dahil dito, pressured nga ba si Elora sa success ni LJ at ng movie version? Umiikot ang tema ng Anino sa Likod ng Buwan tungkol sa militarisasyon at komunismo. Hindi ako nakafocus doon. Nakafocus ako doon sa ano yung truth ni Emma. Ano yung circumstances na kailangan kong mailabas doon. Abangan din ang maalab na eksena ng mga karakter na mas magpapainig sa kwento katulad ng ipinalabas noon sa pelikula. Hindi kami nagkakalayo, no? Yung vision dun sa pelikula at saka dito. Yun nga lang ito, live talaga. Yun lang yung difference. Hubot-hubad po talaga. Hubot-hubad po talaga. Abangan ang Anino sa Likod ng Buwan sa March 2025 sa Peta Theater sa Quezon City. Para sa ticket information, pumunta lang sa social media page ng proyekto. Alright. Dito walang anino sa likod ng kahit ano. Pero kabang-abang yan. Manunod tayo sa Peta Theater. Okay, pero... At sana, gaya ng pag-usapan natin, sana mas maraming artista ang mag-teatro. Kahit paano maranasan nila, no? Yan, pati, ngayon kasi merong iba, sinusubukan yung indie movies. No? Pero maganda rin masubukan at kudos sa mga artistang sinusubukan ang theater. Kasi ibang experience. Ayun na nga, I was gonna say na gives you a different kind of perspective and for sure magbibigay na kakaibang growth. Correct. Sa iyong craft. At marami silang kailangan i-unlearn sa craft nila. Halimbawa, kung sanay sila na may camera dyan na maliliit lang ng the most minuscule of emotions ay na-magnify dito. Hindi. Kailangan exaggerated. Para kita, tama ba? Or... Depende, sa gamit mo ng word, kailangan maapektuhan mo yung tao na sa likod ng teatro. Parang gano'n. Pero sa tamang paraan. Okay. Kung paano yan yung kaganda, yan yung magic stage na dapat maranasan ng lahat. At sa puntong ito, hindi kami umaarte na binabati natin ang lahat po na nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, TikTok, and YouTube. Gaya na lang po, mga kapatid. Of course, Tico Cabales nanonood sa atin. Hi! Idol Lourdes and Auntie Denise. Auntie talaga, no? Lakas makano, ha? Okay, of course, si Ralph Domingo watching. Shawarma with garlic sauce is perfect. Happy Monday, Lourdes and Denise. Tito Rafael, good afternoon, Delight. Tito Lourdes and Tita Denise. Yung panalo, yung shawarma with cheese. Alam mo, dati na-weirdohan ako dyan, pero natikman ko. Masarap ba? Naman. Hindi ko kasi kinukuha yung option na yun. Tapos dati, akala ko naman, kadiri yung, nilalagyan ng french fries, yung shawarma. Pagpunta ko ng Switzerland, doon si isang downer kebab station, may fries din. Legit pala yun. Pero ako nung na-try ko rin yun, parang sobrang bigat niya sa akin. Medyo. Oo. Tapos, hindi kagandahan. Minsan kasi gusto mo ng puro starch na lang. Nakokontrol mo pag maghihiwalay. Okay, eto. Sino pa? Alex Fuentes, of course, watching. Lawrence Villanueva, always watching from Victoria City. Magandang Monday po, Sir Lourdes. And Ma'am Denise. Elmo Cardenas, hi Ma'am and Lourdes. Hi Ma'am Denise and Sir Lourdes. Yummy beef shawarma. Yep. Buhay na buhay ang programa nyo pag tumatawa si Denise. Okay. Okay. Oy,
bakit piniplay niyo yun, Direk? Okay, watching from Pinilit Montalban nung daw. una, Tapos natawa din siya. naging totoo. Okay, teka, hanap pa tayo ng mga... si Hey Epic, sabi niya, Osaka and Kyoto over Tokyo. Yun daw ang kanyang preference. Good afternoon, Tito Lord and Tita Denise. Okay, Jen Ramos, good afternoon mga kameriende light. Lods, Lord and Denise. Si Emladja, of course, greetings from Burbank, California. Sa Burbank ba? Wala pa yata doon yung fires. Kamusta kayo dyan? Let us know. John Centilleses, gloomy day. Medyo ngayon, medyo madilim ngayon, kaya sana kami ang nagbibigay ligaya sa inyong mga afternoons. Sherwin, good day Monday, Lord and Denise. What a wonderful smile. Why, thank you very much. Rodel Alcantara, of course. Ikaw ba talaga yun? Hindi kaya ako yun? Hindi, nagtithank you ako para sa'yo kasi ngumunguya ka pa. Okay. Ito yung smile ko, di ba? Hindi, paki-close up ka, Direk. Paki-close up lang ng isa. May dimples nga ako. Ayan. Pakita rin dimples mo. Yes! Okay. Stroke yata ako. Francis Pascual, greetings from Artesia. Is it Artesia? California and Bocaue, Bulacan. Ang dami nakatutok sa atin ngayon. Oy! Good vibes watching from New Zealand. Hello po. Natutuwa naman ako. Good vibes. Doon sa New Zealand, mas hapon na talaga. Talagang good afternoon delight itong... Alam mo talaga yung yung time zone doon. Hindi pa, medyo alam ko lang na advance sila, pero hindi pa ako napuntang New Zealand. Beke naman. May pwede mag-invite sa amin dyan. Sino bang Okay. Alright, susunod. Ubos na ba? Hindi, isa lang. Sige, si Mike Policarpio humabol. Marvelous Monday, guys. Alright. Okay, silipin natin ang mga nagaganap na peace rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Yan po at iba pang balita sa pagbabalik ng Afternoon Delight. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera, kasama po si Ms. Denise Tan. Alright, happening now is the Iglesia ni Cristo's Rally for Peace at the Quirino Grandstand. So let's get the latest on that, gathering from Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, mukhang tahimik naman so far ang rally. Kamusta ang mga nagaganap dyan? Sir, dito sa kinakatayuan ko, actually, nandito na ako sa may bandang Luneta dahil doon sa may Quirino Grandstand ay punong-puno na ng mga kapatid nating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nagtipon-tipon sila lahat ngayon upang sa kanilang tinatawag na Rally for Peace. Nagmistulang ang dagat ang Quirino Grandstand dahil sa libo-libong mga miyembro ng INC na dumalo dito. Marami sa mga dumalo ay nagbiyahe pa mula sa mga probinsya habang ilang naman ay nag-camping na sa paligid ng Quirino Grandstand upang makaisa ngayong araw. Hindi nila alintana yung atindi ng init at yung paunti-unting pagbagsak ng ambon dito sa may Maynila. Bukod sa rally dito sa Metro Manila ay mayroon din mga similar na gawain ng INC sa iba't ibang bahagi ng bansa. Upang matiyak naman ang kaayusan ng seguridad, nasa 5,000 police security personnel ang nakadeploy sa paligid ng Quirino Grandstand at mga kalapit na lugar na dinagdagan pa yan ng mahigit 1,000 MMDA enforcers para mas maiayos itong daloy ng trapiko sa paligid ng Quirino. Sa ngayon, Pops Lord Denise, inaasahan na magsisimula yung formal event mamayang alas 4 ng hapon at magtatagal yan hanggang alas 6 mamayang gabi. Anong naka-line up sa program, Evan? Anong naka-line up sa program? Kanina may nakikita tayo, may bandang tumutugtog. I suppose, yun parang parang mga opening performers. Pero sa loob ng 2 oras, sa binanggit mo, ano ang mga, sino-sino ang magsasalita? Ano ang mga aasahan natin? Pops Lord, sa mga oras na ito, currently, may mga tumutugtog pa ng mga banda at mga intermission number bago nga magsimula itong pagpatak ng alas 4 ng hapon. Actually, kanina narinig ko nga doon sa stage, baka mas mapaaga pa yung 4 p.m. na start. Baka alas 3 pa lang ay mag-start na. Inaasahan. Actually, nag-aabang din tayo kung ano pa yung magiging possible na mangyari mamaya. Kung may mga celebrities ba
or mga personalities na darating dito sa Quirino Grandstand. Kasi yan yung isa talagang inaantay natin dito, no? Dahil nga, isa nga dun sa sinasabing baka dumating. Or sinasabi nga, kung darating ba itong si Vice President Duterte or si President Rodrigo, dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero sabi naman ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay lahat naman daw, mapamiyembro man o hindi, ay pwedeng dumating or sumali dito sa National Rally for Peace ngayong araw. Pops Lord. Ivan, may balita rin na known Duterte ally senatorial candidates, sila Senator Bongo, Bato de la Rosa, even sila Senator Francis Tolentino, ay pupunta rin daw? Yes, Denise, so hindi pa confirm yan. No? Pero sa inaantay natin pagdating nga nila, kung sakali mang darating sila, it's for sure mamaya pa main event na mamayang hapon. No? Pero nakausap natin naman yung ilang mga miyembro ng INC, no? Yung mga kapatid nating INC dito. No? Kung ano ba talaga yung purpose ng kanila ating dito. Ang sabi nila, ito raw ay para sa kayusan at parang mag-benefit naman daw yung mga kapatid natin na kababayan natin na hindi naman ang politika yung kanilang target dito, kundi maitulungan or mas mabigyan pansin yung iba pang sinasabing problema dito sa ating bansa. Denise. Ivan, related doon sa tinanong ni Denise, ang pinagbawal ng COMELEC na, well, sabi nila sana wag gamitin sa pamumuliti. Sana hindi magkaroon ng political na kulay. Pero, Ivan, pansin ko lang, andyan ako sa area kahapon, may mga naka-preposition na ng mga grupo, no? May sarili silang mga medical, mga attending units, in case. May sarili silang mga taga-ayos ng flow ng traffic. Pero, mapapansin mo, parang naka-downplay yung pagiging part nila nitong religious organization. Tama ba, Ivan? Ang observation ko? Tama ka dyan, Pop Lord. May mga iba't ibang sector dito sa Quirino Grandstand at pati nga dito sa Luneta. No? Nakadepende yan doon sa kanilang pinanggalingan. Actually, may mga medical tents and medical services na hindi naman sinasabi nga directly connected dito nga sa ilang mga politicians. Ito nga yung kanilang pagbibigay ng serbisyo sa ngayon. Pero yun nga, no, hopefully, hindi nga, yun nga, sinasabi ng COMELEC ay wag gamitin for politics. Ito nga ganitong klaseng event at yun nga, no, tinag-uusapan pa rin na tigil-tigilan yung paggamit nga ng religion, lalo na pagdating sa mga connected dito sa may ating politika dito sa bansa. Yun nga yung kanilang talagang pinopromote, sinasabi ng ilang mga miyembro ng INC dito, no, na hindi ito para sa politika. Ito ay para mabigyan ng pansin yung iba pang kailangan bigyan ng pansin na problema or issue dito sa ating bansa. Evan, may alam ka ba sa traffic rerouting dyan? Kasi kahapon nakikita na namin na medyo matindi ang mangyayaring pagbabago ng daloy, no? Ng traffic sa lugar na yan. May idea ka ba kung, let's say, ang mga dadaan ng Rojas Boulevard, saan sila maaaring mag-detour? Kung papunta sila, let's say, go. Yes, Pastor. Actually, kanina, Pastor, no, na-experience ko yung traffic dito, papunta dito sa may Quirino Grandstand. No? Actually, yung around 30 minutes na travel, umabot ng 1.5 hours. So, dahil nakita natin yung pila ng mga sasakyan, yung mga ginamit na mga transport buses, transport vehicle, dito ay umabot na hanggang doon sa Espanya. No? And yun nga, nakita natin yung parte ng Rojas Boulevard mula sa may Katigbak Drive hanggang sa may Andas Circle ay sarado na at puno na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. No? So, yung ibang mga kapatid natin na pwedeng maghanap. No? Inabisuhan na actually tayo ng iba pang rerouting roads dito. No? Pero ayun nga, no? Unang-una ay pwedeng daanan ito sa may Taft Avenue, sa may likod ng National Museum. No? Pwedeng dumaan doon dahil pag yun yung isa doon at yung sa may Andas Circle naman sa may Soriano Avenue. No, pwede para mang daanan yan. Ang sarado nga daanan ay itong sa may A. Bonifacio Drive hanggang dito sa may parte ng Rojas Boulevard. Pops Lord. Alright, mag-ingat ka dyan. Mukhang aabutin ka pa ng hanggang gabi dyan. Maraming salamat sa iyo.
Yan po ang ating mobile journal, Evan Tarinque. Nandyan, maya-maya lang, ihatid natin mga nangyayari din sa Davao at Cebu, where simultaneous peace rallies are also being staged by Iglesia ni Cristo members. Thank you, Ivan. Now moving on to another story, recent surveys are showing more families now consider themselves poor. Inflation is also still the top concern among Filipinos. The details from mobile journalist Denise Valdesancho. Monica is juggling 3 jobs to survive. She works at a parking space, sells on the sidewalk, and does manicures. Talagang sobrang hirap, ma'am, kasi lalo na yung hanap buhay namin nasa lansangan. Pero kahit papaano naman, ma'am, sa tingin ko para sa sarili ko, mapalad pa rin po kami kasi kahit papaano nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Eden, meanwhile, gets her family's budget from a sari-sari store. But she said this is not enough, as some of her children still go to school. Sa umaga, almusal, tanghali, hapunan. Po yung 500, kulang na kulang. Yung naitatabi ko na yun, nasa tindahan or sa tricycle, nailalabas po rin po yung lahat. According to the latest survey of the social weather stations, 63% of Filipinos consider their families poor. That's higher than the 59% figure in the previous survey, and the highest self-rated poverty rate in 21 years. SWS said this is due to several factors, including high inflation rate. We know that it is most reactive to the high inflation rate. Marami ding ibang contributors, baka nga pinaghalong suliranin tungkol sa mataas na presyo ng mga bilihin, tapos sinabayan pa ng sunod-sunod na natural calamities. Meanwhile, another survey shows that inflation is still an urgent concern. Octa said 56% of Filipinos identified inflation as the 3 most urgent concern. However, the number went down from 66% in the August 2024 survey. Access to affordable food, increasing wages, and reducing poverty followed. Now here's a quick rundown of more stories on One News. Oil companies will implement an oil price hike this week. Diesel will be more expensive by 90 centavos per liter, while gasoline and kerosene will rise by 80 centavos per liter. The increase is taking effect tomorrow, January 14. Meantime, Meralco has reduced electricity rates by 21 centavos per kilowatt hour for this month. This brings the overall rate to 11 pesos and 74 centavos for a typical household. The reduction is attributed to lower generation charges. President Bongbong Marcos held a virtual trilateral meeting today with outgoing U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. The 3 leaders discussed issues related to the economy, maritime affairs, and technology. Governor Chavit Singson has dropped out of the senatorial race. In a speech before his supporters on Sunday, Singson cited health concerns, saying campaigning is too demanding. The 83-year-old politician was recently hospitalized for pneumonia, and doctors have advised him to take an extended period of rest. And the election period has begun. COMELEC, through law enforcement agencies, have ramped up security measures in the weeks leading up to the campaign. And News 5 correspondent Carrie Cator reports. Green, yellow, orange at red. Ganyan ang naging klasifikasyon ng COMELEC sa mga lugar na binansagang election areas of concern. Yellow para sa mga lugar na may suspected election-related incidents sa nagdaang 2 eleksyon at posibleng may presensya ng private armed groups. Orange sa mga may serious armed threat. Kombinasyon naman ang red at posibleng isailalim sa COMELEC control. Para sa nalalapit na eleksyon, halos 40 lugar ang nalagay sa red category. Karamihan mula sa Bangsamoro Region o BARM. Sa green category naman, wala raw banta sa seguridad sa mga natitirang bahagi ng bansa. Pero inaasahan ng mga otoridad na magbabago ang listahan oras na magsimula na ang campaign period sa linggo. Mataas itong 1,229 na to na green.
Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence. Sa mga nasa kulay pula, kalimitan yan yung mga possible candidates sa tinatawag na areas of control. Sana wag nang madagdagan. Magiging mas strikto ang AFP sa pagpapatupad ng gun ban sa inaasahang gulo sa BARM. Ang PNP nais namang padagdagan ang mga pulis, partikular sa mga election checkpoints sa rehiyon. Sa January 12 na magsisimula ang gun ban, gayon din ang inspeksyon sa mga checkpoints sa bansa. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. So makakakita po kayo, kaya kanina, we're talking po for additional forces po na dadalhin po namin dun sa BARM. Yun po yung, kasi actually, konti rin talaga yung police namin doon eh. So we will be adjusting, but we will be asking more from the military. Nagdagdag na po kami ng mga tropa dito, and maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized 4 terrorist groups in the BARM area. Muli ring binuksan ang National Election Monitoring Action Center sa Camp Crame. Mas marami raw gagamiting CCTV para bantayan real-time ang sitwasyon sa voting sites. Napaka-importante po nito. May mata ang COMELEC kahit wala kami doon. Paiigtingin din daw ng AFP ang kanilang intelligence operations para masigurong wala nang makakalusot na tinatawag na foreign actors sa eleksyon gaya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Makibalita naman tayo down south where we have One News Cebu's Dale Israel. Dale, what's the latest from your end? Senor Denise and Lord, there's only 6 days more before the Sinulog and all is set for the Grand Parade. Actually, there are 3 major activities you should not miss when you're going to Cebu for the Sinulog. It's not just about the Grand Parade on January 19 on Sunday. So it's the first one is the Fluvial Procession. This is the procession done at the Mactan Channel early or dawn of Saturday. That is January 18. It reenacts the arrival of the Santo Niño image more than 460 years ago and was given the baptismal gift to the Queen of Cebu back then. We are talking in here about 308 boats, motorbangka, ships, tugboats, yachts will parade from the Navy base in Mactan, passing through the 3 bridges of Cebu and into the Barangay Pasil, then they will dock at Pier 1. You will definitely feel the faith of the people while waiting for the shores and pier for the image of the Santo Niño. The second event will also happen on the afternoon of January 18, the solemn procession. The pilgrim image of the Santo Niño will be brought outside of the Basilica and into the streets of Cebu City, and millions will join this event. It will be like a traslasyon in Manila, only that the crowd will be very solemn and praying and singing, not rowdy, or no one will be likely injured as compared to the traslasyon of the Nazareno. Meanwhile, Denise, we just had a press conference with the church and Cebu Governor Gwen Garcia. The Cebu Capital will be suing Director Jeremy Barnes of the National Museum of the Philippines for the return of the church pulpit panels of the Patrocinio de Santa Maria Santissima Church in Boljoon. 2 cases will be filed for the Anti-Graft and Corrupt Practices Act for neglect and continued non-response to the queries. A separate case of anti-fencing law against Barnes and the couple who donated the panels to the National Museum. The press conference actually is still ongoing, and we will keep you up to date on these developments. Speaking of other developments, Denise, throngs of people already at the South Road properties for the Peace and Unity Rally of the Iglesia ni Cristo. The initial talk we had with the police is that they estimated around 20 to 30,000 people attending the rally, although organizers say they can muster up to 300,000 people in attendance. As the local politicians, none of the elected officials or mayors will be have said that they are joining the event. We have Cebu has 51 mayors and none will be joining. What we know is that the opposition and PDP candidates are joining, including gubernatorial candidate Pamela Baricuatro and her supporters. We'll keep you posted on these developments here in Cebu, and we'll continue to check what's happening at the Southwood properties. Back to you, Denise. All right, thank you for your updates. Again, that was One News Cebu's Dale Israel. Still on what the INC is calling a peace rally, meron din yan sa Davao. And for updates, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Okay, Bril, ayon sa reports, ay nasa 300,000 na raw yung mga tao dyan sa San Pedro Square. Tama ba?
Bril? Alright. Lord, alam mo, nag-ikot-ikot tayo dito sa may San Pedro Square, dito sa Davao City, kung saan na isinagawa itong National Rally for Peace ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. At hanggang sa ngayon, Lord, ay nagpapatuloy pa rin ang programa ng kanilang aktibidad dito nga sa San Pedro Square. At kanilang alas 9 nang magsimula ito. At sa huling datos nga ng ating Davao City Police, nasa 200,000 na mga partisipante or dumalo dito na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo galing sa Northern Mindanao, Sargen at maging dito sa Davao Region. At mamaya alas 4, Lord, ay formal na magsisimula ang kanilang aktibidad kung saan ang kanilang ibang mga ministro ng kanilang simbahan ay magsasalita hinggil sa kanilang aktibidad dito. At expected din na matatapos itong kanilang programa, itong National Rally for Peace, ngayong araw, mamayang alas 8 ng gabi. Balik sa inyo, Lord. Oh, Bril, may request lang daw si Denise. Oo, Bril, baka pwedeng pa-rotate lang, oo. Pa-rotate lang ng camera kasi medyo mahirap tingnan yung Medyo nakatagilid ka ngayon, oo. Yung beauty mo pag nakatagilid. Oo, hindi ka namin tuloy mapakita. Ayan, Bril. I-camera mo, Bril, naka-ano siya? Naka-horizontal kasi siya. Tanggalin mo yung i-auto-rotate mo, Bril. Auto-rotate. Itodo mo. Ayan, para makita ka naman. Para sa ngalan ng tunay na pagkakaisa. Oo. Bago natin itanong yung susunod nating tanong para naman makausap ka namin ng maayos. Okay, ang daming ng tao, pero syempre yung gusto nating malaman kay Bril. Okay, Bril. Bril, yung pamilya Duterte, nasan ba sila ngayon? And sila VP Sara, ayan, sila former President Digong, and of course, other members of the clan, sila ba ay aasahang ding pumunta dyan sa rally? Yes, tama ka nga dyan, Denise. No? Yan din ang isa sa mga inaabangan ng mga Davaoenyo dito nga sa National Peace Rally na Iglesia ni Cristo dito sa lungsod. Kung dadalo ba ang pamilya Duterte or isa sa mga pamilya Duterte dito sa Peace Rally. Sa ngayon, wala pa tayong informasyon kung sino-sino sa mga very important persons or mga VIP or mga kilalang personalidad ang dadalo dito hanggang sa ngayon. So, abang-abang lang tayo dito kung sino man ang magpapakita dito ng mga kilalang personalidad. Sa ngayon, may info tayo na nakuha na nandito daw sa Davao City si Vice President Sara Duterte at nagpapahinga daw. Kasi nga, alam naman natin na galing siya sa Japan, sa kanyang private trip sa Japan. So, most probably, na-jet lag pa siguro ang ating Vice President. So, kung sakaling pupunta man siya dito sa Israel, dito sa lungsod ng Iglesia ni Cristo, ay check, mag-ambush interview tayo sa kanya. Alright, maraming salamat sa iyo. Finally, hindi na vertical, horizontal na ang ating News Hub correspondent Bril Montalvo. Thank you, Bril. Now, in the United States, at least 16 people have been killed while several are missing as fires rage in Los Angeles, California. Firefighters are scrambling to make progress against the wildfires as dangerous weather looms. Here's an update from the Associated Press. The Eaton Fire is now estimated to be 14,117 acres with 27% containment. We know that over 7,000 structures are damaged or destroyed, and we have 3,155 firefighting personnel assigned to the incident. 16% of our damage inspections for dwellings have been completed, and we're working on a process to allow residents in the affected areas to be able to go online to view their home if it has been damaged or destroyed. We know that elevated critical fire weather conditions will continue through Wednesday. The Los Angeles County Fire Department is prepared.
These winds, combined with low relative humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in Los Angeles County very high. Palisades fire. Air and ground crews worked tirelessly overnight with favorable wind conditions to prevent further spread into the Mandeville Canyon area. The fire is currently at 23,707 acres with 4,720 personnel that are assigned with 11% containment. Right now, with the Sheriff's Department, we have 16 missing person reports. We have 12 in Eaton and 4 in Palisades. With the next wave of wind events, I want to be very, very clear here. It's very important that the community understands that these wind events are coming into Los Angeles. I want to reassure you that Mayor Bass, Chief McDonald, and I are united and focused on exactly what we need to do to prepare the city with these next strong winds that are coming. Every available LAFD firefighter is on hand and will remain in place through this wind event. Now, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. In sports, Ginebra has dominated Blackwater in the PBA Commissioner's Cup. That's as Gin Kings wingman Jamie Malonzo returns to the court. Here's a report. Pinangunahan ng rookie na si RJ Abarientos ang ika-6 na panalo ng Ginebra Gin Kings sa PBA Season 49 Commissioner's Cup eliminations. Yan ay matapos nilang maungusan ang koponan ng Blackwater kahapon. Sa second half, umalagwa ang Gin Kings para sa convincing win, 86-63. RJ Abarientos went away with 15 points alongside 2 rebounds to end the match. Siguro yung motivation lang namin is yung struggles din namin before yung mga past games namin. So for us na going to the playoffs, siguro ito na yung start namin para mabuo yung team. So back in action din para sa Gin Kings ang wingman na si Jamie Malonzo. Halos 9 na buwan din siyang di naramdaman sa hard court matapos magpagaling sa tinamong calf injury. Well, for Jamie himself, I mean, it's been a long, long road for him, and we've watched him from the side and seen him, you know, the work he's done. So it was just a culmination of the hard work of getting back into the lineup. We had minute restrictions on him. We'll try to continue to monitor his minutes for the next few games. Hopefully, they'll increase incrementally as the games come along. Sa second game ng PBA doubleheader Sunday, back to the winning column ang San Miguel Beermen matapos ang kanilang 2-game losing skid. Mula sa tied third quarter, 60-all kontra Magnolia, nakabalik ang San Miguel sa last quarter para makuha ang panalo, 85-78. That's all thanks to CJ Perez and Marshall Lassiter's critical trace within the final minutes of the fourth frame. Nagtala ang best player of the game na si CJ Perez ng impressive 23 points, 6 rebounds and 10 assists. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. At eto na ang segment ng programa na tunay na pagkakaisa lamang ang hangad sa inyo at hindi hangad na mang-isa ng kapwa. Isa ay The Signs ang pangalan. Tita D, today's edition. Hiring now. Aba. Parang ito. Unang photograph. Now hiring. Nakalagay, we are hiring 16 people for all shifts and all positions, including managers. If you are interested, please speak to a manager. Yan ang philosophical dilemma. Paano ka kakausap ng manager kung naghahanap rin sila ng manager? Baka kapwa manager, iba-ibang department. Okay. 16 positions, ha? Anong trabaho kaya ito? Okay. Tandami. Okay, next. Next. Wanted. Ano ang wanted nila, Tita D? Boy waitress. Applied now at Ate Manang's Itiri. Itiray. Oh, may problema ba sa comprehension? Wala, nagkaintindihan naman. Correct. Medyo may, let's say, alternative spelling lamang. Yes, oo. Pero as long as nagkaintindihan, pasok. Ano yung boy waitress? Oh. Eh di lalaking waitress. Oh, imbis na waitress, pag tinawag mo, lalaki ang lalapit, hindi babae. Yun. Oh, baka magkamali, di ba? Pag sinabi ng girl waitress, babae yun.
Pag boy waitress, malinaw siya. Para klaro. Okay, now, next. Ate Manang, sino ka man, Ano to? palakpakan. Ito. I need, ito sa classified ads, I need kasambahay for 3 weeks straight. Sahod, 25 pesos. 25,000. 25K. Grabe. 25,000. Stay in. Pero, ito nga, I need someone na extrovert, so machika, no, masayahin, magaling mag-entertain ng senior citizen, madaldal, marunong sa gawaing bahay. Any gender daw ay pwede mag-apply. Pero ang preference niya ay male para may kasama uminom ang papa ko. Pero ito, Metro Manila only, stay in to, makakasama mo most of the time. Ang father ko na 78 years old na, mahilig uminom. Okay. Kung open pa yung position na yan, sino mag-a-apply? may kilala ko. Kung gusto mo ba, tumuloy na itatay mo sa... Asking for a friend. Oh. Asking for a friend lang. Asking for a friend. Baka open pa. Yung 25K na yun ba, hindi pa cover doon yung bibili namin. Bibili ng kaibigan ko, ng kakilala ko na inumin. Syempre, dapat hindi pa. Oo, lugi naman. Lugi yun. Kaibigan ko noon pala. Oo. 25K. Paano kung ang 3 mga... weeks? 3 weeks, ano? Pero, araw-araw daw dapat nainom. Okay lang ba? Hirap yun. Pakitanong si friend kung okay lang. Makahirap yun. Oh, Diyos ko, kawawa naman. Kaya siguro malaki yung bigay. Kawawang nila lang. Malaki yung bigay kasi after mga 3 weeks, siguro kung 3 weeks baka hindi pa. Pero kung after siguro mga 3 months, baka kailangan na magpa-check up nun. Ano? Aba, mag-ingat siya dahil baka ipakilala ko sa kanya, matuloy ang tatay niya. Ay, nako, wag tayong ganun. Pero, iwas tayo sa mga ganun. Para mas maiksi na lang sana, wanted, extrovert, may atay na stainless. Ayun, pwede. Yan. Okay. Sige, pag may nakita po kayong signs, alam nyo na mga kailangan nyo gawin. afternoondelighton@gmail.com. Diyan nyo po isi-send ang inyong mga finds. Okay, that will do it for us this Monday, January 13. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Wanted, join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon. May kailangan din pala yung friend. Apply ka.